Ito, meron tayo dito. Ito, magiging controversial na naman to eh. Pagka ganito, lalagyan natin yan ng label. Then, meron pa dito isa. Ito. So, akala mo design lang ng cabinet, pero hindi po. So, dito naman sa ilalim, kumpleto na to. Meron na tayong pull-out tray para sa mga kutsara, cutlery tray, no? So, nabanggit ko kanina yung isa-isa. So, ano nga ba yung function niya? Ito yung storage to. Tapos dito naman ay yung ating lagayan ng gas tank. Okay, Bayombong project. And so, dito tayo ngayon para makita yung susunod na gagawin. So, actually may mga nakapila dito na gagawin natin. Saan yan po yung dahilan kung ba't tayo nandito ngayon, no? So, Bayombong project. And dito lang yan sa may tapat ng BRH Bayombong. Okay, so pasok tayo. Kita, ito nga yung kailangan pa namin maalis dito para makapag trabaho na maayos, makagalaw na maayos. So sa ngayon, check lang natin dito yung susunod na gagawin para sa railing natin. So ito, natapos na itong mga tiles niya. Then ang gagawin na lang namin dyan sa baba sa sakali. So ito nga, napakarami pang mga kailangan tanggalin dito, mga gamit. Ito halos parehas lang naman to. Nakababa na kasi ito. Pa-drop na siya compare dito. So ito yung gagawin natin na isa. Papacheck ko lang muna to kung kapak yan. Papatanggal ko. And then magre-railing na tayo using stainless na tubular. So yan po yung nakaprogram dito na gagamitin natin. So bali pagkatapos kasi nyan, sabi nga ni madam, dito na sa labas. So ito kasi tapos na to. So ganda yan, 15 by 60 cm na tile cladding. So ito yung ginagawa namin ngayon, finalization. Tingnan nyo naman yung kitchen. So dito naayos na lang namin. Ito nakalaminate naman na ito mga ayan, napakaganda na. At ito, mayroon tayo dito. Ito, magiging controversial na naman to eh. Ganito, lalagyan natin yan ng label. Kasi ang mga matataas kasi na klase ng mga gagamitin sa electrical nandito sa kitchen. So eventually dapat nandito lang sa isang part. Pero pagkakalagay kasi na ito dito sa may hirelan ng lababo or itong kitchen natin. So sabi ko naman pwede naman natin siyang itago. Pero dito kasi ito sariling pagmamayari naman ng kliyente natin. Doon sa kabila paupahan. So papalagyan namin to ng label. Tingnan nyo. Yan yung idea na pinagawa natin dyan. Then meron pa dito isa. Ito. So akala mo design lang ng cabinet, pero hindi po. So parang ganyan lang siya. Simple lang na idea. So dito naman sa ilalim, kumpleto na to. Meron na tayong pull-out tray. Itong ating para sa mga kutsara, cutlery tray, no? So ito yung pull-out tray natin. And then meron tayong trash bin cabinet, ang part na to. So ito ilaw natin dito ay gumagana na. Ay wala pa palang kuryente, no? Wala pa palang kuryente. So napakaganda na itong cabinet na to. At yan na yung ginagawa ng tropa ngayon. So ito using 60 by 60. Okay. So tingnan natin dito. Ito may fluted to, pero kailangan pa rin mag-finish. Para pag natanggal yung fluted, malinis pa rin siya tingnan. Ito naka-varnish na to. Actually, ito may final coating pa yan pagka turn over na.
So yun yung usually na ginagawa natin. So finalization kami para dito sa ceiling, wall, then the rest. Ayan. So ito pa yung isang gagawin natin dito kung sakali. Ito may railing. Yan yung sinasabi ko na kapak. Kailangan matanggal yan. Hanggang dito lang naman na to. Hindi na siya extend doon kasi wala naman ng purpose kung bakit lalagban ng railing yan. So dito na lang sa may part na. Yun na yung pintuan. Ito konkreto kasi ito eh. May kasamang bakal. Sabi ko nga sa client natin dati, papakon ko sana. Kaso nga lang, nag-decide naman sila na i-remain na lang. So, wala tayong magagawa. Yan na lang. So, sabi nga, client pa rin natin na masusunod. Naka-chinelas ka, Uncle Jong? Nalipatan isang tabi napapos ikaw. Ha? Nalipatan isang tabi. Oh. Datakan, Uncle Jong. Nalipatan ka lang mo. Ayan, so finalization tayo dito. So ito, naglagay na lang ng stopper yung tropa natin para pumantay yung gilid. Kasi mas maliit itong door compare dun sa basyada. Ito halos nasa 1.5 lang. Yan. So ito naman nasa 5 cm. Kaya kailangan natin sundin yun. Ito naman yung gabay natin stainless na tubular. 1.5 by 1.5. So glass na lang kulang. Check naman natin dito kabila. Itong unit na to, yung dalawa paupahan to. Ito yung isang unit na napasukan niya ng dahon. So tingnan natin yung kitchen, ayos na. Ganda na, no? So ganun din, meron din tong naka-hide na yung ating panel board. So eto so finalization na lang kami ng wall dito. Pakiusap, huwag munang galawin. Salamat. So naglagay na ito. So dito normal lang na railing, metal tubular na 1 by 1 or 3/4 by 3/4. 3/4 to. Tapos 2 by 2. Yeah. So ito paupahan to. Kaya kung titingnan mo, papaupa to pero sulit, no? Sulit yung space. Kasi kung titingnan natin dito, napakaluwag. Maglalagay dito ng para sa dining natin. Ito yung pinaka-sala. Yan. Tapos dito, pag akyat mo, may dalawang kwarto. Isang kwarto, tapos common T&B. So sulit na. So kung mangungupahan ka dito, napakaganda nito para sa buong pamilya. So dito may kuryente na pala dito. Yun lang yung kabilang wala pa. So meron na. Tapos ang isa pa dito, pag mangungupahan ka, hospital 24/7, malapit lang din sa palengke. So sulit na. Hindi ko alam kung magkano paupa dito ni Mado dito sa Bayongbong, Nueva Vizcaya. So napakaganda na ito. Ewan ko kung may naka-reserve na. Yung pamuntiyan din niya, napakaganda. Meron sariling sink, meron din siyang inidoro, syempre. Tapos shower, adjustable shower yan. Ito yung cabinet natin na pinakita ko sa inyo kanina. Kung saan, ano nga ba yung mga usually na nakikita natin? So nabanggit ko kanina yung isa-isa. So ano nga ba yung function niya dito sa base cabinet natin, tapos sa hanging cabinet natin. So eventually dapat may ilaw to para makita niyo yung kagandahan, no? So sa ngayon, ito kasi ito yung storage to. Tingnan niyo may poste dyan na naka-hosde. So ginawa na lang namin dito, ginawa na lang natin siya na storage. So ibig sabihin kahit anong pwede mo ilagay dyan, pwede.
Tapos dito naman ay yung ating lagayan ng gas tank. No? So, ibig sabihin, lagayan ng tangke ng ito, para dun sa may cooktop natin. So, ito, napaka-safe na ito. Functional to dahil kung sakali po na may mga naamoy ka na leakage o kaya naman naamoy mo na may something dun sa may tangke mo, eh dito siya lalabas. So, magiging aware ka doon kung sakali, di ba? So, yun ang kagandaan niya. Yun yung trabaho niya. And then dito naman, ginamit namin lahat dito, chamfered yan. So, seamless, kumbaga, wala kang makikita na mga door handle. So, yung door handle kasi, isa sa mga bagay na po pwedeng magbibigay pa ng maintenance, ganyan. Baka mamaya mabali pa o kaya masugat ka pa dahil naka-usli nga yun. So, ang isa pa dyan, sa ngayon kasi puro aesthetic na yung look ng mga kahit sa kitchen natin at saka sa mga other accessories ng mga bahay natin. So, eto. Puro chamfered ko. So, dito naman, nakalagay dito ay meron tayo yung drawer na tatlo. So, lagayan ng mga baso, plato na pwede mong i-store dyan na nandito lang sa baba na hindi ka na kailangan na maglalagay sa taas. No? So, dito pa ay meron tayo ditong cutlery tray, lagay ng kutsara, tinidor, chopstick. So, pwedeng marami kang pwedeng ilagay dyan. Then, dito naman ay lagayan ng baso at saka plato na lagi mong ginagamit. So, tawag natin dyan, pull-out tray o kaya naman pull-out basket. So, set lagi yan pag bumibili tayo. O kaya naman, pwede namang isa o kaya pwede namang dalawa. So, yung sinasabi ko na set, eh, meron kasi nabibili na set na siya, meron naman yung individual. Pag sa Wilcon ka bibili, individual yan. Wala kang mabibili na set. No? Meron man pero yung mababang quality. So, dito naman, ito yung lagayan ng ating mga pampalasa. Condiments tray o kaya naman kahit anong pwede mo ilagay dyan na gagamitin mo sa pangluto. So, functional yan. And then dito storage, lagayan ng mga sabihin na natin yung kaserola, kaldero. So, pwede natin ilagay dyan. Okay naman kung gusto mo yung panlinis o kaya panghugas ng ating dito sa may taas ng sink natin para hindi ka na naghahanap-hanap kung saan-saan. So, dito man na lang siya ilagay. So, dito naman, meron tayo ulit dito lagayan ng ayan. So, kung sakali, meron tayong condiments tray pa dito na available. And then, para hindi ka na naglalagay ng basura dyan sa mga gilid-gilid mo, yung mga ganyan. So, meron na tayo dito. Bin cabinet ang tawag natin dito. Okay? So, super functional to. Gamit na gamit yan para sa mga kitchen natin. Ayos, di ba? So, usually white, combination of black naman para sa may countertop niya. So, yan pa yung mga usually na gusto ng kliyente natin at binibigay din natin. Mas malinis kasi, mas madali pang maglinis kapag all in white tayo. So, finish na ito ay laminated siya. And then, dito naman ay acrylic finish na pintura para sa ilalim niya. So, ang ginamit natin dito sa kagustuhan ng kliyente natin ay plywood pa rin po. So, meron naman tayong PVC board. So, yun naman po ay napakaganda sa base naman natin. So, sa taas naman natin, ganun din. Plywood din ito. So, lahat naman to storage na lang siya. So, naka-offset 10 cm. May ilaw to. So, sa ngayon, hindi natin mapagana. Gawa nga nung wala pang power dito sa may part na to. Okay? So, ayos, di ba? So, exhaust natin, ito parang sa maintenance lang niya. Yan, kung sakali. Ayan o. Ayos.